Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father. I worship His name, His wonderful name, His powerful name, Yahweh, because He's righteous, He's holy, He's just, He's awesome, amazing Father. And we are blessed because our Father loves us so much that He will never leave us nor forsake us. He knows us. He knows what's in our minds. He sees our hearts. And He will take care of us for all eternity. It will never end. Just like the kingdom of Jesus Christ, it will never end. Our inheritance is our Father. And Jesus is sharing His kingdom to us. Jesus is our friend. He gave His life for us to save us from ourselves, to save us from eternal damnation, to save us from the clutches of sin and shame. Jesus sent the Holy Spirit to comfort us, to remind us to always do righteous deeds. And so the Holy Spirit is showering us with fruits of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. And so every day we must practice what Jesus has taught us. Always read the words of our Father. And write His words in our hearts so that we'll never forget it. So last time we read the book of Haggai. So Haggai only has 2 chapters. So the book of Haggai is about the building of God's temple. The temple of God is not a structure. We are the temple of God. Our body is the temple of the Holy Spirit. God lives in our hearts, and so we can worship God anywhere, anytime. So kung nabasa natin dito sa Haggai, physical structure to, walang discrepancy, no, sa teachings sa Old Covenant or sa Old Testament, sa New Covenant or sa New Testament. Walang discrepancy. Dahil yung mga tao in the olden days, kailangan literal nilang maintindihan para madali nilang maintindihan. Nung dumating na si Jesus Christ, lahat ng mga bagay na literal na nandito sa Old Covenant, nung dumating na si Jesus Christ, symbolically or figuratively, example na itong temple na binabanggit sa Book of Haggai. So itong temple, sabi, itayo ang temple, di ba? Dahil nasira ang temple. Bakit sira ang temple? Dahil nung time na to ay sinakop
ang Judah at ang Israel ng mga enemies. Ngayon tayo, yung temple natin, yung temple ni Almighty Father, yung katawan natin, tayo mismo, makasalanan kasi tayo. Ayusin natin ang ating sarili. Paano natin maayos ang ating sarili? Sundin natin ang mga teachings of our Father and of Jesus Christ. Kasi we are the temple of the Holy Spirit. We are the church. It's not a structure. It's not a building. We are the church. Mga tao, ang church. At yung binabanggit dito na Zerubbabel, no? Literal na to ay si Zerubbabel na governor of Judah. But dito sa last verse of the last chapter, ang binabanggit na Zerubbabel dito ay si Jesus. In that day, says the Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, says the Lord, and I will make you like a signet ring. Pag sinasabing signet ring, symbol of authority. Si Jesus Christ, binigyan ni Almighty Father ng power, authority, and dominion over all things in heaven and on earth. For I have chosen you, pinili ni Almighty Father, si Jesus Christ. Zerubbabel means born in Babylon. Si Jesus Christ, pinanganak siya dito sa mundo. Shealtiel means I asked El or I asked God. So ito ang pinapatungkulan dito ay si Jesus Christ. Na nakalagay din sa Zechariah chapter 4 verse 6 to 14. Nakalagay dito Zerubbabel, pero si Jesus Christ ito. Kasi binabanggit dito, no, who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone. Si Jesus Christ ito, yung great mountain, nagagawa niyang plain, at dadala ni Jesus Christ ang capstone. Kaya nga nakalagay dito sa Matthew chapter 21 verse 42. And Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone or capstone. So si Jesus Christ ito, na all over the Bible, binabanggit si Jesus Christ, iba-iba ang names. The commander of the army of the Holy God, si Jesus Christ din. The angel of God whose name can never be pronounced, no, because of its awesomeness. Nung makita ng magulang ni Samson, tinatanong kung anong pangalan ng angel. It's too wonderful for you to know. Sabi ng angel. Angel means messenger of God. Ange, no? Ange, messenger, and then L, God. Kaya angel. Naintindihan natin, ano? Naintindihan ba ninyo? Sinong kausap ko? So, dito na tayo sa Book of Malachi. Dahil nabasa na natin yung Book of Zechariah. So, Malachi is the last book in the Old Testament. Ang kakontemporary ni Malachi, si Jeremiah, Haggai, Zechariah, and Malachi, no? Sila magkakasabay.
Kasi ito yung time na wala na yung kingdom of Judah and kingdom of Israel. So sila yung prophet. 586 BC and up to 450 BC, before Christ. Bago dumating si Jesus Christ. So, dito tayo sa Malachi. Malachi means my messenger or my angel. Kasi nga, yung Malachi, may EL or AL, Malachi. Hebrew word for messenger or angel. My messenger or my angel. So, basahin natin Malachi chapter 1. So, Malachi has 4 chapters. So, chapter 1 muna tayo. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. Ang author ng Bible, si Almighty Father, meron lang siyang mga taga-sulat. Alam naman natin yan, di ba? Ang author ng Bible. Kaya nga itong Bible, iisa lang ang message. Dahil iisa lang ang author. Marami ang nagsulat, iisa lang ang author, iisa lang ang goal, iisa lang yung may utak na gumawa ng Bible. Si Almighty Father. So, itong mga prophets, ang parang mga sekretarya, no? Tagasulat. So, the burden or oracle or prophecy of the word of the Lord to Israel by Malachi. At hindi lang ito para sa Israel. Para sa lahat ng tao ito. Kaya lang binabanggit na puro Israel, puro Judah, yung mga countries kasi ngayon hindi pa na-create noon. Okay? At saka kaya Babylon ang tawag noon, yun lang yung time noon na available na lugar ng wickedness, gaya ng Sodom and Gomorrah. Kaya yun yung mga binabanggit na lugar. Para madaling maintindihan ng mga tao at tayo na naiintindihan din natin. Dahil humingi tayo ng tulong kay Almighty Father to understand His words. Verse 2 of Malachi chapter 1, I have loved you, says the Lord. Minahal kita. Yet you say, in what way have you loved us? Pero itinatanong mo, paano mo sinabi na mahal mo kami? Paanong paraan? Was not Esau Jacob's brother? Says the Lord. Yet Jacob I have loved. Mahal ni Almighty Father si Jacob. But Esau I have hated. Bakit mahal ni Almighty Father si Jacob? Bakit galit si Almighty Father kay Esau? Itinugtong dito, no? And laid waste his mountains and his heritage. Binaliwala ni Esau ang kanyang inheritance, ang kanyang birthright. Kaya galit si Almighty Father kay Esau. Mas gusto ni Jacob yung birthright, yung inheritance. Kaya hiningi niya kay Esau. Kay Esau naman, baliwala sa kanyang inheritance at birthright. Ibinigay niya kay Jacob. Kaya galit si Almighty Father. Dahil ang kapalit lang ng birthright ni Esau ay soup. Pagkain, nagutom lang siya. Ibinigay na niya kaagad ang kanyang birthright. Tayo ba? Dahil lang sa pera sa mundo na to, ipapamigay natin ang ating inheritance. Ganon ang nangyayari sa mundo na to. Hindi pinapahalagahan ng mga tao si Almighty Father.
Hindi pinapahalagan ng mga tao yung salita ni Almighty Father. Si Almighty Father ang ating inheritance. Siya ang real treasure. Hindi pinapahalagahan ng mga tao. Kaya si Almighty Father, galit siya kay Esau. Hindi siya pinapahalagahan. So symbolically ito, di ba? Para maintindihan ng mga tao, ganito ang ginagawa ni Almighty Father. At inaalaw ni Almighty Father mangyari ang nangyari kay Esau at kay Jacob para ma-explain sa atin mabuti. Dati hindi ko rin naiintindihan. Sa isip ko, nagugutom lang naman si Esau ba't galit ka Almighty Father? Kasi nga, yung inheritance, dahil lang sa pera, dahil lang sa mga bagay dito sa mundo, itatakwil mo na ang iyong inheritance. Hindi mo nasusundin si Almighty Father dahil lang sa mga bagay na nabubulok, nawawala, nasisira. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Kaya nga idinugtong dito sa verse 3, and laid waste his mountains and his heritage for the jackals of the wilderness, para lang sa mga jackals. Bakit binanggit ang jackals? Yung mga jackals, they operate at night or at dawn. So kung madilim, saka lumalabas yung mga jackals. Pag madilim, alam naman natin na kadumihan, no? Yun ang sinisimbolize nun. At saka yung the jackals na basahin, the jackal has a bad reputation. Ancient Egyptians believed they were gods of the underworld, and that their evening yips and yowls were the haunting songs of the dead. Modern cultures dismiss them as cold-hearted and calculated killers, the vicious thugs of the animal world. Kaya nga, for the jackals of the wilderness, dahil wickedness ang ginagawa ng mga tao. At karamihan ng mga tao, yung wickedness na ginagawa nila, they operate in the dark. Puro mga kasinungalingan, or sometimes sa gabi nila ginagawa para walang makakita, para maging sikreto. Nang sa ganon, para sa umaga, ang tingin ng tao sa kanila, maayos silang tao. Ganon ang ibig sabihin, no? Laging yung mga sikreto, mga kasinungalingan, yun ang ibig sabihin, nakatago, naka-veil, merong cover. Yun ang ibig sabihin nun. Verse 4, even though Edom has said, we have been impoverished, but we will return and build the desolate places. Sabi ng Edom, kami ay naghihirap, pero babalik kami at itatayo namin ulit ang mga bagay or lugar na mga nasira. Sabi ng Edom. Pero hindi hayaan ni Almighty Father yon. Dito sa Proverbs chapter 28, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Kaya nga yung mga jackals, sinisimbolize ng sa darkness nag-ooperate sila. Kasi gusto nila lagi nagtatago. Kasi they flee even when no one pursues. But the righteous are bold as a lion. Tuloy natin ang Proverbs chapter 28 verse 2. Because of the transgression of a land, many are its princes, but by a man of understanding and knowledge, right will be prolonged. Dito sa verse 5 of Proverbs chapter 28, evil men do not understand justice, but those who seek the Lord understand all. So ganito si Edom, puro wickedness. Itatayo nila ang kanilang mga nasira na lupain, pero hindi sila magiging successful.
Bakit? Thus says the Lord of hosts, they may build, but I will throw it down. Sige, magtayo sila. Ayusin nila kung ano man ang mga nasira. Pero sisirain ko yon, but I will throw down. They shall be called the territory of wickedness, and the people against whom the Lord will have indignation forever. So itong si Edom, sinisimbolize ito ay mga taong wicked people, people who don't want to trust the Almighty Father, the unbelievers. Maraming mga plano ang mga tao. Pero yung mga wicked people, the evildoers, sisirain ni Almighty Father ang kanilang mga plano. Because the Lord will have indignation forever. Galit si Almighty Father sa mga taong ayaw sa Kanya at ayaw sa Kanyang sumunod. Dahil yung mga taong ito ay nagyayabang, nagmamataas. Si Almighty Father, He's the Creator of all things. Pero ayaw siyang i-acknowledge. Kaya galit si Almighty Father. Verse 5 of Malachi chapter 1. Your eyes shall see, and you shall say, the Lord is magnified beyond the border of Israel. Makikita ng inyong mga mata at inyong sasabihin na si Almighty Father, He's awesome, magnificent, beyond the border of Israel. Hindi lang siya hanggang Israel, kundi malawak ang kanyang awesomeness. Heaven and earth. Hindi lang sa border of Israel. Yung kanyang power. Ang power ni Almighty Father. Heaven and earth. And for all eternity. Verse 6 of Malachi chapter 1. A son honors his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Ang isang anak na lalaki, nirerespeto niya yung kanyang tatay. Yung servant, nirerespeto niya yung kanyang boss o kanyang master. Kung ako ang tatay, sabi ni Almighty Father, bakit hindi niyo ako nirerespeto? Kung ako ang boss o master, bakit hindi ako pinaparangalan? Says the Lord of hosts. Kaya tayo, itataas natin ang pangalan lagi ni Almighty Father. Worship Him, adore Him, love Him, obey His commands. To you priests who despise my name, yet you say, in what way have we despised your name? So naka-address ito, to you priests who despise my name. Sinong priest na sinasabi ni Almighty Father dito? Pag sinasabing priests, hindi lang to priests. Mga tao to na nagsiserve kay Almighty Father. May mga tao na kunyari sila nagsiserve kay Almighty Father at may mga taong totoo sila nagsiserve kay Almighty Father. May mga taong totoo nagmamahal kay Almighty Father at may mga taong hindi sila totoo nagmamahal kay Almighty Father pero kunyari mahal nila si Almighty Father. Ginagamit lang si Almighty Father ng mga tao. Hindi sincere. Hindi truthful. Kaya sabi ni Almighty Father, to you priests who despise my name, yet you say, in what way have we despised your name? Paano naman ikaw binabastos? Verse 7, you offer defiled food on my altar, but say, in what way have we defiled you?
nag-o-offer kayo ng mga madumi na mga pagkain sa aking altar. Pero sinasabi nyo, in what way? Paano namin ikaw dinudumihan? By saying the table of the Lord is contemptible. Ngayon tayo, paano natin dudumihan si Almighty Father? Ano bang food ang sinasabi dito? Ano bang offering to? Tayo ang offering. Tayo to. Hindi natin binibigay ang nararapat para kay Almighty Father. Disobeying our Father. Kadumihan. Ang daladala natin. Yun ang ibig sabihin dito. You offer defiled food on my altar. But say, in what way have we defiled you? By saying, the table of the Lord is to be despised or contemptible. Hindi totoong nagmamahal kay Almighty Father. Very minimum lang ang ginagawa ng mga tao just for the sake of offering or just for the sake of being called a Christian. Pero ang puso ng tao wala na kay Almighty Father. Kunyari lang once a week, ganun lang ang gawa ng mga tao. Pero every day, we must serve our Father. Practice His teachings. Believe in Jesus Christ. Contemptible means cheap, despisable, disdainable, or disgraceful. Binabastos si Almighty Father. Akala niyong mga tao, hindi alam ni Almighty Father yung nasa puso natin. Alam ni Almighty Father lahat. The wickedness in our hearts, kitang-kita ni Almighty Father. Kung ano nasa isip natin, alam ni Almighty Father, wala tayong may tatago. Verse 8. And when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and the sick, is it not evil? Kasi nung pinapa-offer ni Almighty Father sa mga priests noon ay mga perfect na mga animals, no? Na mga firstborn, pati mga fruits and vegetables, dapat yung pinakamagaganda ang i-offer kay Almighty Father. Pero ang ginagawa ng mga tao, hindi magaganda ang kanilang in-offer. Ngayon tayo, paano natin mai-apply ito? Tayo, anong in-offer natin kay Almighty Father? Hindi, bigyan natin ng isang oras lang ako magpe-pray. Pwede na yon, tapos gagawa na ako ng kadumihan. Total, nag-pray naman na ako. Binabastos natin si Almighty Father. Yun ang ibig sabihin dito. Hindi natin binibigay yung best natin. Ano ang binibigay natin? Yung mga bulok lang na mga excess na time lang ang binibigay natin. Hindi natin binapahalagahan yung tatay natin. Kaya sabi ni Almighty Father dito, you offer the blind as a sacrifice. Is it not evil? You offer the lame and the sick. Is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? I-offer mo nga sa mga governor. Yung time mo nga. Sige, yung time mo, i-offer mo sa governor. Konti lang ibigay mong time sa governor mo. Yung trabaho mo sa governor mo or sa leader mo, ano lang, kung ano-ano lang. Tapos ipasa mo sa kanya, matutuwa ba siya sa'yo? Would he accept you favorably? Says the Lord of Hosts. Si Almighty Father, hindi lang siya leader dito sa mundo. Powerful si Almighty Father. He's the creator. He's the maker. So, bakit natin ibibigay kay Almighty Father yung mga pangit na bagay? Bakit yung excess lang na time ang ibinibigay natin kay Almighty Father?
Bakit natin pinapabayaan si Almighty Father? Hindi natin siya binibigyan ng importansya, hindi natin siya nirerespeto. Pag tayo ay nagkakasala, hindi natin nirerespeto yung tatay natin. Pag pinapabayaan natin yung tatay natin, hindi natin siya minamahal. Pag hindi natin binabasa ang kanyang mga salita, binabaliwala natin siya. Si Almighty Father gusto tayong kausapin. Dahil mahal niya tayo. Ibinigay ni Almighty Father lahat-lahat sa atin. Pero tayo, ano ang binigay natin? Ibinigay ba natin ang buhay natin kay Almighty Father? O anong ibinigay natin? Hindi, nagbibigay naman ako ng pera eh. Hindi pera ang gusto ni Almighty Father, hindi tithes. Galing lahat kay Almighty Father ang lahat ng bagay. Bakit pera ang ibibigay mo? Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Powerful si Almighty Father. Huwag niyong bastusin si Almighty Father. Hindi siya mukhang pera gaya ninyo. Hindi siya mukhang bulaklak. Hindi binibigyan naman namin ng bulaklak eh. Hindi nagbigay naman kami ng kandila tuwing nagkakandila. Hindi kailangan ni Almighty Father ng kandila. Sundin ang kanyang ipinag-uutos. Yun ang gusto ni Almighty Father. Mahalin siya, irespeto siya, itaas ang kanyang pangalan, bigyan siya ng time. Si Almighty Father, laging tayo ang nasa isip niya. Dahil tayo, priority niya tayo. Lagi ba natin nasa isip si Almighty Father? Minsan ng mga tao, mas iniisip pa nila ang trabaho nila kaysa kay Almighty Father. Iniisip pa nila ang mga bagay dito sa mundo kung paano magpayaman kaysa kay Almighty Father. Sabihin niyo, hindi naman kasi kami mabubuhay kung hindi kami magtatrabaho. Yun ang sabihin niya, di ba? Kung hindi kayo magtatrabaho, hindi kayo mabubuhay. Paano kayo buhay ngayon? Bakit kayo buhay ngayon? It's because of the Almighty Father. Hindi dahil sa may ginawa kayo magagandang bagay kaya kayo buhay ngayon. Hindi dahil sa masipag ka kaya ka buhay ngayon. Hindi dahil sa maganda ang trabaho mo dahil matalino ka kaya ka buhay ngayon. Kaya ka buhay ngayon dahil sa blessing ni Almighty Father. Hindi dahil sa masipag ka. Hindi naiintindihan ng mga tao. Kaya nga sabi nga di ba ni Jesus Christ, huwag kayong mag-aalala sa kung anong kakainin ninyo. Kasi yung mga tao ngayon, hindi kailangan magpayaman tayo ng magpayaman kasi may time na magkakasakit tayo. Paano na? Di ba ganon? May kakilala akong ganun. Paano pag tumanda ako, magkakasakit ako? Ano na mangyayari sa akin? O magkakasakit ka pala, yung pala iniisip mo. Kaya ka magtatrabaho. O sige, ibibigay ni Almighty Father sa yan. Magkakasakit ka. Matindi ang magiging sakit mo. Mauubos yung pinaghirapan mo. Kaya nga magtiwala tayo kay Almighty Father eh. Si Jesus ba? May mga inipon ba siyang mga kayamanan dito sa mundo? Wala, di ba? Yung mga apostles ba nag-ipon pa muna? Kailangan may plano ako dahil baka magutom ako sa kalye habang hindi ganon. Si Paul, ganon ba siya? Hindi rin. Lahat ibinigay nila kay Almighty Father. Buong buhay nila. Buong puso nila.
Dahil yung leader natin, yung King of Kings natin, ganun ang ginawa. Sample natin, si Jesus Christ. Nag-aalala kayo, no? Sa future nyo. Wala kayong magiging, kung anong kakainin nyo bukas. Anong sabi sa Bible? Huwag kayo mag-aalala kung anong kakainin niyo. Kung yung mga birds nga, binibigyan ng pagkain eh. Kaya nagiging swapang ang mga tao. Dahil iniisip nila lagi yung sarili nila, yung future na iniisip nila. Hindi nakafocus kay Almighty Father. Kaya nasisira ang buhay ng tao. Dahil sa kagagawan natin. At kahit na marami kang kayamanan, sumaya ka ba? Kontento ka ba? Satisfied ka ba sa mga nagawa mo? Hindi, di ba? May mga tao na mayayaman, they kill themselves. Hindi sila satisfied. Kahit nasa mayamang bansa sila, hindi sila masaya. Dahil makakapag satisfy lang sa atin si Almighty Father. Verse 9 of Malachi chapter 1. But now, entreat God's favor, that He may be gracious to us. Magmakaawa tayo kay Almighty Father. While this is being done by your hands, will He accept you favorably, says the Lord of hosts. Kung magmamakaawa ba tayo kay Almighty Father, magiging gracious ba siya sa atin? While this is being done by your hands, will He accept you favorably, says the Lord of hosts. Verse 10. Who is there even among you who should shut the doors, so that you would not kindle fire on my altar in vain? Nababaliwala ang pagkikindle ng fire. Sinasara ang pintuan. Who is there even among you who would shut the doors? Sinasara ang pinto, so that you would not kindle fire. Nang sa ganon, hindi magkikindle ang fire o malalagyan ng apoy ang altar ni Almighty Father na nababaliwala. Anong ibig sabihin nito? Stop wickedness to offer the best sacrifice to our God. Pag wala tayong faith kay Almighty Father, nagkakasala tayo. Alam niyo ba yun? Kaya nga yung mga tao na marami na sila naiipong pera, no? Pero sunod-sunod ang mga nangyayaring mga unfortunate events sa buhay nila. Bakit? Kasi nagtitiwala na sila sa kanilang kayamanan, hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father. Sira ang buhay nila. Tuloy natin, ano? Who is there even among you who would shut the doors, so that you would not kindle fire on my altar in vain? I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, nor will I accept an offering from your hands. Hindi ko tatanggapin, hindi ako masaya, sabi ni Almighty Father. Kasi hindi nirespeto si Almighty Father. Nag-o-offer nga ng mga bagay pero hindi sinusunod ang utos ni Almighty Father. Hindi gumagawa ng kabutihan. Hindi gumagawa ng righteousness. Hindi nagpapakumbaba. Patuloy gumawa ng kasalanan. Kaya nga, nor will I accept an offering from your hands, says the Lord of hosts. Verse 11, for from the rising of the sun
even to its going down. My name shall be great among the Gentiles. May tataas ang pangalan ko, sabi ni Almighty Father. Pagtaas ng araw hanggang sa paglubog nito, hindi nagbabago ang pangalan ko, sabi ni Almighty Father. Sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dahil tayo ay mga living sacrifice, tayo ang offering. Kaya dapat maayos tayong mamuhay, acceptable kay Almighty Father. Huwag tayong sumabay sa mundo na to dahil iba tayo ang mga anak ni Almighty Father. Para maging katanggap-tanggap tayo na offering, perfect, acceptable, and perfect will of God. Tuloy natin, no? In verse 11 of Malachi chapter 1, for from the rising of the sun, even to its going down, my name shall be great among the Gentiles. In every place, incense shall be offered to my name. Literal bang incense ito? Hindi ito literal na incense. Ibig sabihin ito, itataas ang pangalan ni Almighty Father. And a pure offering. For my name shall be great among the nations, says the Lord of hosts. I-worship natin si Almighty Father in spirit and in truth. Mamahalin natin siya. I-worship natin siya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi lang puro salita. Siyempre, gagawa. Ano bang gawa? Susundin natin ang mga ipinag-uutos ni Almighty Father. Ito yung example ng mga kadumihan na ginagawa ng tao na hindi to acceptable kay Almighty Father. Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 12. When you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. For all who do these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. Ngayon, may mga tao pa rin, no, na tinatawag ang mga taong namatay na. Sinasabi, itulungan mo ko, ilapit mo ko kay Almighty Father. Bakit? Bakit sa namatay ka lalapit? Necromancy yon. Abomination yon. Nakita ko na may namatay na isang leader ng religious organization. Sabi, pray for me. Tapos binanggit yung pangalan ng leader ng religious organization. Hindi ganon ang gusto ni Almighty Father. Abomination yan. Karumal-dumal yon. Kadumihan yon. Hindi naiintindihan ng tao. Kahit kamag-anak mo tinatawag mo, no? Example, anong pangalan ng example na namatay kunyari, tapos natawagin mo, ilapit mo ako kay Almighty Father, nagpe-pray ako sa'yo, kinakausap mo yung mga taong namatay na, ano, nagtitiri ka pa ng kandila para sa mga taong namatay na, nag-iinsenso ka pa, hindi, pinagpe-pray natin yung mga namatay para mapunta sila sa langit. Walang ganon. Ba't yung pinipipray yun? Patay na yun eh. That's necromancy. One who calls up the dead.
Abomination yun kay Almighty Father. Tapos sabihin mo, mahal mo si Almighty Father, pero ganun ang ginagawa mo. Hindi pwede yun. Kung talagang mahal mo si Almighty Father, totally lahat ng pinag-uutos niya, yun ang gagawin natin. Holiness, hindi kadumihan. Puro kadumihan ang ginagawa ng mga tao dito sa mundo. At dahil doon, 1/3 lang, nuulit ko 1/3 lang of the total population of the world. Since the world began, yun ang makakabalik kay Almighty Father. Dito sa Colossians chapter 3, verses 2 to 10, set your mind on things above, not on things on the earth. Kaya nagkakaroon tayo ng kasalanan dahil yung isip natin lagi lang dito sa mundo, kung ano ang makukuha natin, kung ano ang kahihinatnan natin dito sa mundo. Bakit natin iisipin ang mga bagay dito sa mundo? It's just temporary. Ang isipin natin yung permanente. Kaya nga sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 2 up to 10, set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Therefore, put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Lahat ng bagay, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, lahat yan idolatry. In different forms, but it's idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Disobedient ang mga tao at magalit dun sa Almighty Father, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another. May mga galit, malisyoso, inis, blasphemy, mga bagay na pangit na lumalabas sa bibig natin, filthy language. Do not lie to one another. Nagsasalita ng kasinungalingan. Since you have put off the old man with his deeds. Huwag na tayo magsinungaling sa bawat isa. Kasi you have put off the old man with his deeds. Wala na, hindi tayo lumang tao. Bago na tayo. Tinanggalan natin yung luma nating pagkatao. Pati na yung gawa natin na kadumihan. And have put on the new man. Tayo ay bago na. Who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Bago na tayo. Yung image natin, image na ni Jesus Christ. Bago na tayong nilalang. Kaya tinanggalan natin yung luma nating pagkatao. Para mapasaya natin ang tatay natin. Hindi na tayo mabubuhay sa wickedness. Dito sa 1 Peter chapter 3 verses 11 to 19. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. So si Almighty Father, yung dinidinig niya yung mga prayers ng mga tao who is right in the eyes of the God Almighty. At naririnig niya yung prayers natin. Pero si Almighty Father, ayaw niya sa mga evil people. Hindi niya dinidinig ang mga panalangin. Pero itatanong niya, bakit sila yumayaman? Ang nagpapayaman sa kanila ang devil. Papayaman sila dito sa lupa dahil yun lang ang alam nila, at yung devil pinapayaman sila para ngayon yung mga tao magtiwala sila sa devil, magtiwala sila sa kayamanan nila dito sa mundo.
So tayo ang offering. Gagawin natin. Anong gagawin natin? Susundin natin si Almighty Father. Dapat maayos tayo sa kanyang paningin. Hindi dapat tayo nag-offer ng lame and sick or blind. Dapat maayos tayo sa paningin ni Almighty Father. Verse 12 of Malachi chapter 1, but you profane it, in that you say, the table of the Lord is defiled, and its fruit, its food, is contemptible. Sinisira natin o dinudumihan natin yung offering, yung sarili natin, dinudumihan natin. So Mark chapter 7 verse 20 to 23, and he said, what comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceeds evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. Wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. No, yan ay nakalagay sa Isaiah chapter 1 verse 16. Para tayo ay maging acceptable offering kay Almighty Father. Ano pa? Zechariah chapter 7 verse 9 to 10. Thus says the Lord of hosts, execute through justice, show mercy and compassion, everyone to his brother, do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart against his brother. Naintindihan na natin. Para yung offering, tayo ang offering, no? Kaya binabasa natin yung mga kasalanan na to. Dahil nga, dapat yung offering kay Almighty Father, maayos. So, sino ang offering? Pagkain ba? Hindi. Tayo ang offering. Tayo ang living offering. Huwag natin sirain. Huwag natin dumihan. Verse 13 of Malachi chapter 1. You also say, oh, what a weariness, and you sneer at it. Napapagod kayo. Nakalagay dito, Malachi chapter 1 verse 13. You also say, oh, what a weariness, and you sneer at it. Says the Lord of hosts, and you bring the stolen, the lame, and the sick. Thus you bring an offering. Should I accept this from your hand? Says the Lord. Napapagod kayo. At nag-i-sneer pa kayo, sabi ni Almighty Father. Ano pang, at anong dinadala ninyo? Mga ninanakaw na offering, mga pangit ang offering ninyo. Tatanggapin ko ba to? Sabi ni Almighty Father. Galatians chapter 6, verse 9 to 10. And let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Kasi nabanggit dito, kayo ay napapagod and you sneer at it. And you bring the stolen, the lame, and the sick. Yun ang offering ninyo. Tatanggapin ko ba yun? Kaya nga sinabi dito sa Galatians, huwag tayong mapagod na gumawa ng righteousness. Huwag tayong panghinaan ng loob. Do not lose heart. Verse 14 of Malachi chapter 1. But cursed be the deceiver
who has in his flock a male, and takes a vow, but sacrifices to the Lord what is blemished. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name is to be feared among the nations. Yung manloloko, yung in-offer niya ay hindi tama, ang trabaho niya hindi tama sa paningin ni Almighty Father, siya ay makukursed. Ano ba ang cursed? Eternal damnation. Kasi manloloko siya. Imbis na ibigay niya yung kanyang best, sundin si Almighty Father, hindi niya binibigay ang kanyang best. Hindi siya gumagawa ng righteousness. Hindi niya win-worship si Almighty Father in spirit and in truth. Ang binibigay niya, yung walang kwenta. Yung oras niya na wala namang, wala sa kanyang puso. Yung pagsisilbi kay Almighty Father. Hindi gusto ni Almighty Father yun. Dahil siya ay great king. At yung pangalan niya, dapat na imaitaas. At siya ay kinatatakutan dahil siya ay powerful. Kaya nga, cursed be the deceiver. Yung manloloko. Yung mga tao na hindi nag-worship kay Almighty Father. Yung hindi nagbibigay ng offering ng tama. Ano bang offering ng tama? Tayo ang offering. Hindi pera, hindi pagkain, na literal, hindi. Tayo, dahil tayo ay importante kay Almighty Father. Hindi importante kay Almighty Father yung mga ginto. Hindi sa kanya importante yon. Hindi sa kanya importante yung silver. Hindi sa kanya importante yung mga hayop. Tayo ang importante. But cursed be the deceiver. Dito sa Revelation chapter 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Liar, di ba deceiver din yun? Shall have their part in the lake, which burns with fire and brimstone, which is the second death. Yun ang curse. Naintindihan na natin? Binabanggit pa dito, no, sa last verse of Malachi chapter 1. And takes a vow, but sacrifices to the Lord what is blemished. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name is to be feared among the nations. Dito sa Psalm chapter 33 verse 18, behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in His mercy. Pag may takot tayo sa tatay natin, may respeto tayo sa Kanya, kilala natin siya. Powerful siya. Matthew chapter 10 verse 28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. That's Matthew chapter 10 verse 28. Here in Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Proverbs chapter 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way. And the perverse mouth I hate. Sabi ni Almighty Father. Kung takot tayo sa tatay natin, dapat galit tayo sa evil. Hindi na natin gagawin dahil takot tayo sa tatay natin. Pride and arrogance, kayabangan, haughtiness, evil yon. Ngayon, kung prideful tayo, mayabang tayo, yun ang ginagawa natin,
Ibig sabihin, hindi tayo takot sa tatay natin. Pag may takot tayo sa tatay natin, may kasamang respeto yon, may kasamang pagmamahal yon, at itinataas natin yung kanyang pangalan. Worthy to be praised si Almighty Father because He is our Creator, our Maker. Heaven and earth, si Almighty Father gumawa out of nothing. He's powerful. He is our inheritance. Powerful yung Father natin at siya pa ang ating inheritance. So we are so blessed. Ano lang ang gagawin natin? Fear Him, worship Him, obey Him. Yun ang require sa atin ng Almighty Father, to humble ourselves, be contrite in spirit or remorseful of our sins. Believe in Jesus Christ. Dahil tayo, yung living sacrifice. Tayo, yung inheritance ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, yung sacrifice na yung offer sa Kanya, yung inheritance niya, perfect, maganda. Dahil si Almighty Father, He's perfect. Ibigay natin yung nararapat sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.